podcast is a place where we can hang out, laugh together, and talk about our faith. Kaya, chill ka lang. Get your coffee and snack as you listen and enjoy our hangout kwentuhan. This is Sauce Hangout! Alright, welcome back to our Sauce Hangout! Ayan, masayop na. So, we're so sorry once again kasi wala tayong episode last week. But, praise God kasi meron tayong episode ngayon and nandito kayo. And right now, may mga kasama ako. Nakasama ako pa from last episode. Actually, ako pala yung bago dito. Pero pakilala muna ulit sila. Okay, pakilala natin muna ang nasa left ko. Yan, hello again. Ako ulit si Ate Romeline and pwede niyo akong tawaging Ate Ai. Hi, I'm Krisha. You can call me Isha number 2 kasi wala si Isha 1. Oo, wala si Isha Wan, yung host nakaraan. Hi, I'm Cesar. Pwede na lang JC. Okay, JC. Right now, meron tayong mga special guest. Okay? Unahin ko muna yung guest natin from DCF Karuhatan. No other than Kuya. Joshua, let's go! Okay, let's May post go. talaga yun eh. Kailangan kasi dahil may edit daw yun Okay. eh. Hello, what's up guys? Sana maging maganda yung usapan natin ngayong gabi, no? See you guys. Alright. Next naman, meron tayong special guest. Ito naman, hindi natin ito madalas na nakakasama na kasi meron na silang sariling church, which is sa DCF Lawang Bato. Yan. Nandito tayo kasama si Ate. Hello, magandang buhay. Charot lang. Ayun, my name is Grajerine Angeli Espernito, but pwede niyo akong tawaging Ano? Ate Ayi. Ate Ayi. Nagbago na. Nagbago na. Hindi na siya si Gray. Sabi ko sa Rebranding inyo na kasi to. dapat isang beses lang. Rebranding. Oo, isang beses lang kasi. Rebranding. Siya na si Ate Gray ngayon. Okay, so, sige, since ngayon lang ulit tayo nagkasama-sama, eto na lang, para pinakamadaling tanong, paano ba natin nakilala yung isa't isa? Doon tayo manggaling. Kasi some of us here, dito na lumaki sa church di ba? Pero,
Yung iba, Tinamon late ako na natin nakasama. Start tayo kay Kuya Josh. Paano mo ba kami nakilala, Josh? Paano ka napunta dito sa church? Paano ako napunta sa church? Siguro, umpisa natin nung pitos pa ako. Uy, Pitos pa ako? Hindi. Ate, naglalakad ka papuntang church. Yan. Hindi, papunta tuloy. Kasi bata pa lang ako, lagi na akong dala-dala ng tatay ko eh. Yun. Nagsimula kami doon sa ilalim ng Jollibee. Kung alam niyo yung ilalim ng Jollibee, may mga stall-stall yun dati. Doon dati nakaano yung church. Yan. Maraming Jollibee. grocery na yun ngayon eh. Sa Jollibee Malinta. Yan. Sa may tawiran, sa may stoplight. Oo, sa may stoplight. Ano yung paano ko kayo nakilala? Oh, paano mo kami nakilala? Sa totoo lang, introvert. Uy! Amy! Introvert. Hindi, siguro nakilala ko. Ang unang mga nakasama at nakilala sila Eileen. O, kasama ko yun sa sa Kids Next Gen. Nahalata Kids yung Next mga... Gen. Kids Kapag Next halata Gen. yung edad natin. Hindi, bata pa kami. Kids Next Gen. Siguro 8 years old data ako noon, tapos sila Eileen 10. Hindi. pero eto, sa totoo lang, ilang taon ka na, Josh? Ako, ako, 21. Hindi! Iba to. Hashtag Christian tayo Hindi, dito. 20, si kuya nyo, 26 na. Parang si kuya nyo, 26 parang ka pa lang taga-ibang lugar. Yun, kasama ko nga sila Ayi. Yun, sila Ayi, mga pa nun, may sipon-sipon pa nun. Hinihigop mo yung uhog mo. Hindi, yun, sila. Mas una-una ko silang nakasama. Tapos sumunod yung family nyo. Unti-unti eh. Oo. Unti-unti. Siguro kayo, mga nasa youth na kami nun. Nagtatatalo na kami ng youth net nun. Kayo naman, nasa Kids Nasa Next kids Gen. na kami. Ano pa yung Ano spiritual pa lang? feeding? Ah, Every yan, Saturday. feeding. Feeding pala yung feeding. Kaya nakita nyo naman, feeding. Ito yung feeding na spiritually, tapos physically. Yan. Tama yun. Tama yan. Tama ba yung sa kitchen? Oo. Tapos sila JC. Sila JC to eh. Ito yung talagang nakasama namin sa Comchop. Di totoo. Sa Comshop. Hindi, sila yung naunang parang na-invite. Sino nga nag-invite sa inyo Sila Kuya nun? Jeff. Sige, Jeff. Si Kuya Jeff. Tapos, ang pinaka naging namin, parang commonality namin yun nga, Computer. pag-computer. Especially League of Legends. So, sa mga nagli-League of Legends dan. Tigilan Let's nyo go. na. Tigilan nyo na yan. Let's go. Let's go. Tigilan nyo na Pag yan. naamoy niyo yung headset niya, maasim. Yan. O hindi. Wala yun. No. Walang Maasim. headset doon. Charot lang. Tapos, sila Krisha. Yun na. Sila yung parang huling-huli. Tama ba? Kasi invite kayo ni Michelle. Doon ko sila nakasamang lahat. Yes, tama. Na-witness ko naman yung iba doon. Yun. And yung iba doon, sobrang totoo na kabatch mo siya. Si Ate Yes, Ay. oo. So, Ang dahil... teacher pa namin si Oh, sila Mama ano. Christy, Ate Ana. Yan. Oo, sila Pastora. Pastora Yan. Libay pa. Oo. So, sa Ate Aileen naman, tanungin natin, paano ka napunta dito sa church, Te Ay? And paano mo kami nakilala? Simula 4 years old kasi nandito na ako sa church. 4 years old. Ilang Oo. taon ka na? Hindi ko na maalala kung paano sila napunta dito eh. Ay, Ilang taon ka na, Hindi Te? na ako Hindi mo tanong. in-ignore mo yung tanong namin, ah. 26 plus 1. 26 plus 1. Ako pala Ay, yung kala ko ano. 28 na. Next year pa. Next year pa, next year. So, sila mama kasi talaga yung laging binibisita nila pastora dati. Tapos ayun, hanggang sa nakatak na kami buong pamilya. Tapos, ayun, ang tagal ko na dito sa church. Kaya sa totoo lang, ang dami kong ding kabataang nakilala. Marami kaming mga kabataan, di ba, na close din dumaan. talaga Yes, namin. totoo Na yun. dumaan, gano'n. Dumaan. Tapos natapilok, ngayon- nawala, ganun. Oo, gano'n. Yeah, Oo, ganun. no. Hindi. Ayun, so madami na din talagang nawala. At meron din naman mga nagdagdag. And kayo yung pinaka-last. Kaya nga naisip ko nga, parang medyo malayo na yung age gap Age gap, natin. oo. Ganon. Pero, carry lang. Ikaw lang. Sakto lang naman, Medyo Te. Hindi naman ako malayo. siguro malapit pa sa kanila. Hindi ako lang isip bata kami. Age gap lang, pero yung... age gap lang, pero yung ano naman, mind... Uy, baby pa Ay, lang. thank you, Lord. Ay, no. Medyo amoy lungad. Baby pa rin. Baby. Okay. Ayun. So, kayo, sila, ang dalawa, nakilala ko sila kasi cell group ko sila. Pati siya oo nga. before, bago Yes. siya mapunta sa Lawang Bato. Hanggang Oh, ngayon. sa lawang bato ka na kasi. Oh.
Sa mga hindi nakakaalam, guys, yung church kasi natin, meron siyang tatlong, ay ano ba? Ano pa tawag doon? Three branches. Ano to? Daughter Magre-rebranch Ano pa kami tawag sa iba. doon? Hindi, may tawag doon. Franchising. Ginawa niyo naman Jollibee yung church. Daughter church na. Ano, seeding? Ayun, parang basta ganun. Parang Seeding, nagpa-pioneer. pioneering. Pioneering ng church. Meron tayong church sa DCF, Gumaok, sa San Jose del Monte, Bulacan. And then, ang daughter church natin, di ba? Sa ano naman, DCF Lawang Bato, which is taga doon si Ate Ai, nag-i-start pa lang sila doon. Kumbaga yun nga, pioneering yung church Sila yung doon. bunso So, pa. para lang aware kayo, meron tayong mga communities, hindi lang dito sa loob ng DCF Karuhatan, meron din sa Lawang Bato, tsaka sa DCF Gumaok. So, next time, sila naman yung makakasama natin. Yun, yung pinakamaganda. Ay, ayaw nyo. Sige. Okay, going back kay Ate Ai, may dadagdag ka pa ba, te? Ayun, basta sila sa cell group ko Oo. sila. Tapos ikaw, pamilya na Pamilya. kita ngayon eh. Ano ko na to? Ano ko sa'yo? Di ko alam. Welcome. Sister-in-law. Uy, grabe naman talaga. Sister-in-law. Tapos ito, Ito wala yan. Ano yan? Ewan ko, Hardinero. lagi na napunta sa Hardinero bahay niyo ko dati. Sa group in law. Sister-in-law. Hindi, kasi sa leader niya yung asawa mo, te. oo. Kaya Ewan ko dyan, nagsasalita. laging natambay na yan sa bahay eh. Sabi ni Kuya Bok, May feel at inabangan home din daw. kasi sa cell group mo yan eh. Feel at home, sabi ni Kuya Bok. Okay. Ayun lang, tapos si Joshua yun, matagal naman na kami magkakilala. Oo. Tama yun. Tama, tama. Eto, tanongin natin muna yung mga yung mga lately lang natin nakasama talaga dito sa church. Si Krisha. Krisha, anong year ka ba napunta dito, girl? 2017. 2017, so medyo matagal na rin pala. Paano ka napunta dito sa Nakakaiyak church? yung 2017. Napunta ako dito. In-invite ako ni Michelle. Di ko rin alam kung paano niya ako na-invite kasi nga kaaway namin si Michelle dati. Tapos bigla na lang, Hindi ka Oh, naririnig. dahil sa pagkain. May siguro. sinasabi sa Ate Ai. pagkain. Tapos ayun, in-invite kami ni Michelle. Tapos, ang una ko nakilala, syempre yung mga kaklase namin dati, since yun talaga yung inano ni Michelle, yung pinakadamayan niya, yung magkakaibigan kami Mga sa cell group school. pa sa Kumbaga hindi dalandanan. galing dito. Kumbaga yung circle namin, galing din sa section namin. So, ayun, napunta ako dito. Tapos nakilala ko si Ate Ai kasi Cell group. magka-cell group sila ni Michelle. Tapos nakilala ko si Ate Aileen kasi leader nila si Ate Ai. So, connect-connect lang talaga. Tapos, ano ba yan? Tapos si Kuya Josh, paano ba kita nakilala? Ay, hindi. Oo. Basta nandito na Sa siya. Basta sila pinaka-friendling kasi tao. mga kuya-kuya namin yan eh. Sila Kuya Josh, sila Kuya Ian, sila Kuya Jerian, mga kuya-kuya Mga namin. friendly Yung kasi kaming tao dito. mga bago-bago pa lang kami dito. Tapos, ayun, sila rin. Sila Kumbaga kami JC, yung front eh. sila Russell. Tapos si Danica, hindi talaga kami close talaga ni Danica nung una, di ba? Kasi Oo, hindi magkaiba tayo kami ng close. damayan. Maging close kami dahil sa multimedia team. So, ayun. Talaga? Kasi, oo. Lately lang pala tayo naging close. Okay. Intimate. Intimate. Best friend. Paano yung intimate? Yung ganun? Okay, so tanongin naman natin si JC. Si JC, paano ka napunta dito, girl? Punta ako dito dahil kay Sa Kuya Jeff. Comchop. Di kasi yung bata kami. Naiyak ako. Tambay talaga kami ng computer shop talaga dati. Nila Russell, ganun. Then yung nagbabantay nun si Kuya Jeff, which is nag-church na siya dito. Then, yun nga, in-invite niya kami na, una hindi niya kami in-invite para mag-church eh. In-invite niya kami para manood. Kami mahilig kami manood yun. Feeling ko, God's not dead yan. Oo, yun. Sabi na eh. Doon nagsimula. Chichirya lang din habol mo dun. Hindi ko alam. Hindi, alam mo. Hindi mo alam? Kapag movie marathon, Wala may chichirya. pagkain. May May chichirya pagkain nun. yun. May pagkain ba? Oo, may mga chichirya yun. May juice pa nga yun eh. May kopek. Ang Oh, kinain naalala namin, niya. tattoos yung bilog. Ayun yung kinain namin. Doon ako nagsimula nag-church dito. Then, paano ako kayo nakilala? Paano? Lang yung mic mo, Paano be. mo na nakilala si Krisha? Hindi, si Kuya Joshua na. Parang pang February pa yan. pang February. October pa lang. Si Kuya Josh, Di, bukas ito nga, December. dahil naging close siya sa May isa kaming common na ginagawa, which is yung pag-computer nga din. Sa game camp. Game Pag camp naamoy niyo yung sa mga labas. upuan. Ang lagi naming paalam pag nandito kami, research. Ay. Research. Research yun. Then si Dan naman, di ko matandaan kung paano siya nakilala. Pero natandaan ko kung saan ko siya unang nakita. Saan? Yung sa kotilyon nyo. Yung nagkotse kayo. Yung umikot pa kayo. Sa ano? Sa dalandanan. Sa dalan ng JS nyo. Yung sinundo namin kayo. Di ba sumakay? Tapos naglugaw tayo. Oo, ang galing. Nagbebenta ng Hindi, nakabike ako nun. Ang galing. Nakagroup tayo tatlo. Oo. Oo. Nakabike
siya nun, nagbibinat. Naglugaw tayo, naka-gown. Oo, ng ano, JS. Pero nandito ka na sa church nun. Lulubog Kasi si Ras, nandito na siya Nandito nun. ako Kasi yung iba pa nilang kasama, like si Russell, ganun. Kilala na namin sila nun sa dalandanan. Galing naman. Okay. Parang di ka masaya na Parang, gusto niya lang talaga may masabi na nagkakalala kami. Okay. And si Krisha naman, paano ko siya nakilala? Hindi, ano siya eh. Ay, Wait lang. Eme. Ano? Uy, ano, ito kasi Perman? nun, nakaupo kasi ako nun eh. Tapos, Ano? parang Ano ulit? napapansin Hindi siya. ko narinig! Sabi pa niya, Erase. sabi pa niya, Erase, kasi erase. ganito yan. Gumanon pa eh. Nakaupo daw siya, tapos si Krisha nagpapapansin eh. Pang-February pa yan, be. Nakilala ko si Krisha, ano kasi, yung cellphone ko, iniram niya, mahilig siya magpicture eh. Doon naman pala nagsabi. Yun ang way kasi pag gusto magpapansin. Oo, tama. Camera 360 pa ang gamit niya. February pa, February. Hindi sinasabi ko lang kung ano camera yung gamit. sige, 360. Camera lang. Then, paano ko naman nakilala si Atay? Siyempre, nakilala ko siya kasi yung leader ko, asawa niya. Si Ate Ayi, nakilala ko sila. Kasi ang makulit silang dalawa eh, si Michelle. Yun, Lalo ng batch natin. Lagi sila nambubuli, parang gano'n. Doon sila siguro nakilala kasi ano, mapangas. Lagi ka nila inaasar. Oh, Lagi sabi silang- na eh. Ikaw favorite nila Asa rin. Oo, ako. Hindi. Okay. Si Ate Ai, ikaw te, paano ka napunta dito? Ayun. Kami. Mahaba yan. Kaya talagang dapat dinulo siya kasi mahaba talaga Kuha yan. ng kape dun sa loob. Nakilatag. Hindi. Pagkaluwal ni Papa. Uy, ate ko mamaya. Si Papa mo yung nagluwal sa iyo. Hindi mo alam, di ba? Ay, nako. Ay, nako ko. Tagal-tagal na magkasama, hindi pa alam. Hindi, ayun. Siguro, since 2000, kailan ba pinanganak si Ikay? 2006. 2006 kasi napunta kami dito sa Karuhatan. Tapos, ayun. Dahil kay Papa lang din, si Papa lang yung yung nagdala sa amin dito sa church. Tapos, kasi si Papa, share ko na lang muna yung kay Papa. Wala kayong magagawa kung may hawak ng mic. Ayun. So, kasi si Papa, parang kailangan niya ng kineme sa Ano yun? Ano yung kineme? papel. Minsan nakakahirap Ganun, basta eh. clearance, ganyan. Mahirap Tas ayun, maintindihan siya yung yung sentence pastor na yun. ng, ng John Oo. 3:16. Hindi Ah. pipirmahan yung barangay clearance niya Ah, hanggat hindi oo, siya tama, napapatanggap tama. sa Lord. Tapos ayun, pinatanggap siya, dinala dito sa church. So, since si Papa ang unang nakakilala sa Lord, hinatak niya kaming lahat. Kahit mukha kaming basura. Ganun. Wala kaming mga suot. Pero, Charot lang. nagulat ako, te. Hindi, yung mga parang sira-sira ng damit. Wala, pulubi pala. Hindi, pero that time, di ba, hindi talaga, wala kayong permanent. Grabe ka naman, hindi naman sila pulubi. Wala silang permanent. Parang inaccept niya talaga. Eh. Pero di ba that time, yung parang hinatak yung may sipon-sipon, nakahubad. Hindi, wala silang permanent house. Sa totoo naman, nung napalayas, Inaccept na pulubi. nung napalayas kami dyan, sa tinitiran ngayon nila Michelle, sa ilalim, Oo. natira kami dito sa church. Di ba? Tapos, basta buong ilang-ilang street natirahan namin. Tapos, ayun, doon nag-start. So, nag-start ako sa kids ministry. Ang una kong naging teacher din, si Pastora. Yun, sa ilalim ng Malinta. Malinta pa. Ilalim ng Jollibee Malinta. Doon. Kasi una may service dito, tapos mga hapon, paghapon, ando doon Nandun na kami. kayo, oo. Tapos, ayun, doon din, basta doon ako pinaka nag-start. Ganon. Walk with Jesus pa yung kanta namin. Hindi na alam yan ng mga kids next gen Alam ngayon. niyo. Ayun, doon ako nag-start. Kami, Tas, paano mo kami nakilala? una ko nakilala, syempre, si Ate Aileen. Si Joshua, ewan ko dyan. Si Joshua, tama. Nakakalaro pala namin sila. Kasi kasama niya dati sila Rayu, sila Brenna, yan. Sila yung mga kalaro ko dati Tas sa, sila yung mga sa babae. Jollibee. Pinsan namin. Yung mga babae. Oo, sila Mika. Kaso Oo. nasa malayong places na sila. So, ayun, yung kambal, sila Mika, tsaka si Marine. Okay. Oo. Pinsan ko. Tsaka Hindi niya kilala. Hindi ko kilala. Siyempre, ang daming Mika nang dumating Basta dito. yun. Tapos, basta isang Mika na dumating din dito. Pinsan mo. Oo. Ayun, mga kasabayan namin. Pero mas matanda sila sa amin na. Tapos ayun, doon ako nag-start. Tapos hanggang sa naging youth, pagpasok ko ng youth, ayun, si Ate Eileen na yung naging leader, Leader ko. mo. Since 11? 11 ako nung note eh. 11 years old o 12. Ganon. Sunod kong nakilala, ito, si Krisha. Kasi Lo, siya agad? Oo. Ay, charot lang.
Hindi, mamaya ka pa, ate. Sad Mamaya. lights. Hindi, ang sunod kong nakilala. Si Danica, nakakasabay din kasi namin siya sa sa kids. Bitinuruan Pero mo ako. nagtuturo na ako noon. Teacher kita. Diba? Ayun, kaming dalawa ni Michelle nagtuturo na. Tapos, ayun, basta yun, nasa Kids Next Gen siya. Ayaw niya na Ay, ikwento. Kids Next Gen. O, kasabay mo si Jonalyn. Si Jonalyn si yung kabatch ko Jonalyn. talaga. Sila, kabatch ko pa sila eh. Naabutan ko pa sila Brent. Oo. Tapos sila Kyle. Ganun. Oo. Basta kasi by ages yung yung mga una lang silang tumanda Oo. at naging Oo. gurang. Uy, grabe ka naman. Bata pa rin. Tapos, basta yun, nagsimula doon. Sa kids din, sa kids. Nasanay akong Kids Next Gen. Sige, Kids Next Gen. Pero ganun. Basta sa kids, feeding school. Hindi. Basta spiritual feed. Sunday school kasi. Sunday school. DBBS! DBBS DBBS! talaga nag-start. Nag-away pa yun. Diba? Oo, Okay. DBBS. Huwag tayo mag-away. DBBS DBBS. pa. Sige, sige. Tapos, ayun, after ni Danica, si Krisha, kasi sumasama nga ako kay Michelle kapag nagdadamayan siya doon. Tapos, ayun, hanggang sa naging disciple siya ni Michelle, nakasama na namin. Pagod ako. Pagdating sa iba, pagod na ako. Hindi, ayun. Tapos, sunod na sila JC, kasi mukha nga silang computer shop. Pag after ng gawain, dumidiretso sila sa Talaga? computer shop. Hindi ko Oo. alam yun. After ng Nagpapaalam YouthNet, naman kami nun. Ano yun? Nagpapaalam naman. Part ng pag-share. Siyempre, Yeah. di ba Oo. yung connect? Ayun, connect. Mamaya ka connect. na ako muna. Connect. Gets Ayan. ko yun. Tapos naging close ko siya nung Christmas party ng youth. Youth? Mm-mm. Kailan yun? Kasi namimigay siya ng stick-o eh. So, yun. Ay, favorite ko stick-o. namimigay siya. Hiningi ko yung stick-o niya. Oo, Christmas party yun. Naging close Yun tayo. yung time na madami Ng pa yung youth. souls, no? Oo, ng Yung youth. mga Ng youth, oo. Yung hapon, Mm. ayun. So, ayun. Doon ko siya naging close. Alright. So, too Ayos. much for the kwentuhan kung paano namin nakilala isa't isa. Ako, nakwento naman na nila mostly. Basta dito ako nanggaling. So, yun nga. Dito ako nanggaling. I mean, dito na ako lumaki rin. Kasi, yun nga, DVBS, nag-start ako kasama sila Ate Ai. Si Ate Ai pa teacher ko. As in. Ay, hindi, sila Ate Ana yung start. Assistant pa lang kami. Oo, assistant pa lang sila. Pero grabe tong mga to. Talagang yung community namin as a kid nun, sobrang solid. Sila Bebe, sila Jonalyn, ganyan. Sinusundo niyo po kami para lang makapag spiritual feeding. Which is that time, parang cell group type pa siya. Kasi sobrang konti lang ng kids nun, nung batch namin. Tapos, intentional talaga sila. Minsan sa bahay-bahay kami nag-spiritual feeding. Parang cell group nga, ganun. So, dun ko mas nakasama sila Ate Ai. Tapos yun basta dito ako lumaki. Kaya minsan- friends ko sila. Minsan di ko pa naliligo, pupunta Oo. ako. Pumunta na ako dito ng ganun. Saturdays. Sinusundo ako nila Ate Ai. So, ayun. Etong next question na to, may tatanungin lang ako na dalawa, siguro, from us. Kung anong klasing group of friends ba yung meron ka before? Maybe before ka makakilala kay Lord, ganon. Ano yung mga taong sinasamahan mo and paano yung nakaka-affect sa life mo? Tanungin ko si Krisha. Kasi si Krisha talagang ito, nakasama ko to sa dalandanan. Pero di kami close before. But nakita ko siya kung paano siya nag-grow. So, Krisha. Ako, bali nung hindi pa talaga ako kasama kay Michelle, yung circle namin, okay kami, pero yung circle namin kasi, mga palamura talaga kami. Mga nagmumura talaga kami nung... Ang bad. Oo, promise. Palamura ako that time. Pero hindi ko sinasabi na yung circle ko, galing ako sa mga palamura lahat. Kumbaga, ako lang sa sarili ko, nandun ako sa community na yon na ayun, puro ako mura, ganyan. Pagtatawagin ko yung kaibigan ko, palamura ako. Kaya pala ngayon, nagmamahal ka na. Sample. Sample naman. Ayun, ayun yung Hindi, community ko dati. mura ka ng mura. No? Nung hindi pa Kaya namin ngayon, kasama si Michelle. Nagmamahal na. Kasi nga dahil hindi namin kasama sa circle si Michelle. So parang okay lang, ganito kami, nagmumura Normal kami. lang kasi Oo, nung high school normal lang siya. Oo. Pero paano siya nakaka-apekto? I mean, yung circle ko kasi dati, kung i-compare ko siya ngayon, kasi dati, syempre, hindi ako nakakapag-open. Oo. Doon ko mag-open man ako. Close- Hindi sa siya... close Very mo lang. shallow, mga Sa ganun close Very lang. mo lang. shallow lang talaga yung pag-open na namin, ganun. Sorry, kirinig ako. Rinig ka. Ayun. Tapos, pero nung naka-apekto siya sa akin kasi kung dati, yan, lagi ako nagmumura. Syempre yung
papasokan kong bagong community, magugulat sila, ba't ako ganito? Tapos pagdating sa bahay, nagmumura ako, ganyan, ang luto ko magmura. And dati, dahil pag may problema ako, parang parang punong-puno ko ng sama ng loob sa buhay. Dahil nga, sobrang shallow lang ng nakukuha kong advice sa ibang tao. Dahil nga, wala pa naman ako sa community na to. Kaya nung time na yun, parang laging sobrang bigat, wala kang makausap, parang ganun, wala kang makausap, kundi sarili mo lang. Hindi, yun talaga yung community dati, kung i-compare ko sa ngayon. Though yung parang minsan may nakakausap ka naman. Kasi Oo, meron. meron, pero yung advice ba nila? Parang like, shallow. Hindi yun eh. No? Ang Parang shallow kulang ng eh. usap. Parang Kulang. Though, maano ka naman, okay ka naman, pero parang sasabihin mo sa Babalik sarili mo lang na ulit. hindi pa rin. Oo, Parang, hindi pa rin. ganito pa rin pala. Oh, Ganon. gets. So, yung parang wala bang substance, yung mga, di ko naman sinasabing walang sense say yung yung mga sinasabi. sense yung mga friends mo noon. Pero, iba kasi talaga eh, yung mga disciples ni Lord. Kumbaga, nakakilala kay Lord, yung nagbibigay sa'yo ng advice and help. So, gets kita dyan. Ayos. Si Ate Ai, ikaw te. Kasi eto si Ate Ai, dito ka na lumaki sa church, 'di ba? Pero dumating ba sa life mo na parang kunwari during high school, 'di ba? Na iba ka ng group of friends, na iba ka ng landas, like 'yun. Ano nangyari? What happened? Ano kasi, hindi naman kasi ibig sabihin na lumaki ka sa church is, 'Yun. alam mo yun, parang wala ka nang ginagawang Yes. masama, ganun. Parang hindi ka na pwedeng maapektuhan ng ibang tao. Pero since bata kasi ako noon, hindi naman ako ganun kalalim. Hindi ko naman naiintindihan lahat Yung, agad-agad na mga tinuturo sa akin. So, syempre, may mga times, lalo na nung elementary dyan, sa tapat, ang murahan nila dyan. Inumin mo, Milo, ganon. Mga ganon. Yung juice, Hindi na alam juice mo. yung inumin mo. Yung Hindi na alam ng Diyos, mga inumin mo, bagong wag kabataan Milo. na yan. Ganon. Oo. Diba? Ganon yung mga murahan. Tapos basta mga ganoon. Oo, gets. So, natuto rin akong magmura. Tapos pagdating nung high school, kasi wala rin naman ako nakasama doon na Christian din talaga. Ang katabi ko lagi iglesia. Talaga. Ganon. Tapos, hindi nagdi-debate kasi hindi naman ako ganon talaga Hindi ka rin ganun ka kalalim pa sa Lord. Kung ano yung mga naririnig ko sa kanya, minsan, natatabunan. Oo, na-absorb na-absorb mo. ko, ganyan. Tapos may time na parang gusto ko rin umattend sa kanila kasi parang sobrang na-curious ako sa kung anong meron sa kanila. Oh. Ganon. Tapos, ayun, napalibutan ako ng mga nangongodigo. Hala, hindi ko pa ba na... Grabe. Ayun, nung elementary tuloy. Nung high school, siguro mga second year, nahuli akong nangongodigo. Ay. Nakuhaan ako ng papel. Sa dalandanan ka, di Sa ba? dalandanan. Grabe, no? Ganon. Sino teacher? Hindi ko nga matandaan eh. Pero exam kasi yon, periodical exam. So, nakuhaan ako ng papel. Pero 1 to 10 lang naman. Hala, ginastify Ginastify pa. pa yung 1 to 10 lang naman. Hindi, pero Grabe, ayun. napakapalad nyo yung periodical mababa yung 1 lang to 10. naman. Ate ko, yung papel, yung kodigo, okay. 1 to 10. 1 to 10 lang yung Ganon. kodigo. Yung Kasi may, sa papel pa yung sulat. nung punit, ganon. Tapos parang kailangan mo pa mag-CR para Mabigay, kumuha ganon. yung mapasa sa yung yung sagot, di ba? Alam mo yun, no? Tapos minsan Strategy. kapag oo nga may ganun talaga. totoo yan. High school, so sa high school ko naranasan yun. Tapos pag mamaya-maya mag-uunat yung kaklase ko. Ganon. Ibig sabihin yung letter A. Ganon. Ah, A, B, bad student C, naman D, pala. ganon. Ganon. Okay. Tapos minsan mga pa, hala, ang hirap naman ng number 4. Gano'n. Halimbawa, hala, ang hirap naman ng number 4. Gaganon yan. Gaganon yan. Basta mga ganon. Ngayon ko lang Huwag malaman kayong yan. makakuha ng Uy. Ay, yung Sa mga nag-aaral nanonood. dyan. Hindi na effective yun. Hindi Oo, na effective no na yun. no. Kasi alam na ng mga teacher mga strategy. Yes. Tapos, ayun, naranasan ko ding magpaalam na gagawa ng project. Pero hindi ako minom Baka pagalitan ako ni Papa, hindi po ako umiinom. Yun, pero nakikisama ka sa mga ganong tao. Mga ganong, ano ba? Kasanayan? Basta gano'n, parang Culture. gano'n. Oh, culture, gano'n. Ay, culture. So, Culture. nagiinuman sila, ako nakikikain. Kahit nung college. Oh. Nung college, sumasama Nakikipulutan, ako. nakikipulutan. Sumasama ako, kumakain ako. Pero Hindi hindi ka naman umiinom. nila ako nayayayang uminom. Hindi nila ako napipilit na uminom. So, ganun, hindi madali na nasa church ka, tapos hindi mo rin alam kung paano ka humarap sa ibang tao. Yes, Kasi syempre, di ba, that's kailangan true. pag nasa church ka, samba-samba ka kay Lord, Yeah. di ba? Tapos paglabas mo, biglang murahan dito, murahan doon. So, pagdating dito, mas okay kasi yung nakapalibot sa'yo, talagang aakayin ka Yes. papunta kay Lord. Pero Ayun. pag sa labas kasi, may mga advices sila na makakatulong naman sa'yo. Pero, ayun nga, tulad nung sinabi ni Krisha, medyo kulang. Yes. Walang laman.
Parang laman. ganon. Tinapay lang, walang palaman. Uy, Ganon. tinapay Ganon lang. siya. Uy. So, ayun. So, hindi ka mabubusog. Hindi ka Oo, satisfied. Hindi nakaka-satisfied. Maghahanap ka pa rin ng iba. Yes, and the more na maghahanap ka, I think yun yung delikado rin eh. Kasi the more na magsisik ka sa world nung ganong kind of advice, the more na ma-feed ka nung mga hindi naman dapat. Oo. Kaya ang nangyayari tuloy sa life mo, instead na magkaroon ng purpose, 'di ba? Magkaroon ng direction, nagkakaroon ng distraction. And sadly, kasi marami sa mga kabataan ngayon, tayo lahat dumaan naman tayo. And until now, I think dumaraan pa rin tayo dyan. Especially sa mga Hindi na ako college. nangungopia. Kasi Oo. ako yung nagtuturo eh. Ay, teacher na rin pala siya, guys. So, kumbaga, even sa aming mga college students, until now, nandun pa rin kami sa struggle ba? Sino ba yung dapat naming samahan na kaibigan? Some of us, alam na natin, 'di ba? Pero marami sa atin na struggling talaga. Ito ba, paano ko ba malalaman yung right friend for me, 'di ba? Yung talagang tao na dadalhin ka kay Lord. Or first of all, ikaw ba yung kind of person na dadalhin yung mga kaibigan mo towards God? Kasi mas mahirap yan. Tulad ni Ate Ai, sabi niya kanina, nung high school siya, medyo, hindi pa masyadong malalim debate, yung faith mo kay Lord. So, ang nangyayari, yung katabi niyang INC, kung ano yung sinasabi niya na pagkukwentuhan nyo, nafe-feed ka to the point na na-curious ka na, diba? Sa, ano meron doon, attend kaya ako doon, diba? So, those are the things na nung nakaraan pa natin pinag-uusapan eh. Kailangan protektahan natin as Christians, especially as youth. So, ngayon, tanungin ko naman yung mga ate at kuya natin. Ano yung ma-a-advise nyo for us youth? Youth pa rin. Hindi na kayo youth, young pro na kayo. Oo. For us, na mga students, ganyan, na nag-i-struggle sa ganito, na finding the right community, the right friends for us. Ano yung maa-advise nyo for us? Si Ate Ay muna. Ate Ay. Alam mo Ay. ba? Gumaganon si... Ate Ay. Gumaganon si Ate Aileen. Gumaganon. Nauna ako magsalita sa mic. No, gumagano na ako. Pwede naman mag-isip. Ano? Pwede naman mag-isip. 1 minute. Hindi yung ma-advise ko para sa inyo. Sa totoo lang kasi, syempre, di ba, di mo naman pwedeng limitahan yung sarili mo sa kakaibiganin mo di ba? Oo, tama. Parang, lalo na pag Christian ka, di ba? Bawa si Krisha, ganyan. Anong gagawin mo? Iiwasan mo na lang yung mga Hindi mo kaklase pwedeng mo. iwasan Hindi mo kasi pwede- ang pangit din eh. Oo, kasi parang, grabe ka naman, pinaramdam mo naman sa kanila Condemnation. na, ay, ayoko dito sa mga to, palamura sila, kasalanan ganyan. to. Ayoko sa inyo, bad influence. Parang hindi naman pwedeng automatic aalis kang ganun. Yes. Pero sabi nga, di ba, laging sinasabi sa atin sa church, di ba, na pwede kang makisama, pero wag kang makikisama. Yes. Kisama. Always be on guard dun sa influence nila sa'yo. Mm-mm. Kaya, ayun, salain mo kung ano yung pinapakinggan mo, salain mo yung... At syempre, mahirap naman talaga na hindi ka maimpluwensyahan kung sila lang yung lagi mo nakakasama. Kaya napakahalaga na meron kang someone na Christian din. Yes, true. Na kayong dalawa, nagbabantayan kayo, na doon, sa paligid nyo, mas marami yung mga nagmumura, mas maraming nagkokopyahan. Pero Yeah. dahil alam mo na merong someone na accountable kayo sa Yes. isa't isa, pag nakita niya, oops, ba't nangongopya ka? Diba? Parang, ako kasi ganun nung college ako, talagang meron akong isang kaibigan na until now, kaibigan ko pa rin siya, na kaming dalawa, alam mo yun, alam niya ako, hindi ako nagpapakopya. Buong classroom, alam nila hindi ako nagpapakopya. Kaya walang nagsasabi sa akin na, Romilly, wala talaga. Hindi ka Alam kasi- basta-basta matutumbay. hindi talaga. Parang, at wala nagtatampo sa akin kasi Yeah. alam nila yung standard Yes. ko Tapos, at the same time, alam nila ako din, hindi ako mangopya. Tumayo na lahat ng buhok ko. Hindi talaga ako mangopya. And, Okay. ayun, nagawa ko siya na Nice. nakagraduate ako Wow. ng college. As in, wala talaga akong kinopyahan. Praise God. So, napakaganda ng meron kang napapaligiran ka ng mga Christian din na kaibigan. Na although nagko-connect ka sa non-Christian, pero alam mo yun, nakikita nila na may something sa'yo at Yes. nagsa-stand out ka, ganun. At kaya naman palang mag-aral ng hindi nangongopya. Kaya Yes. naman palang makapasa ng hindi ka umaasa sa iba. So, True. ayun lang. Maging good example ka para dun sa mga kaibigan mo. Kasi Amen. yun yung, ikaw na lang Oo. Kung mawawala ka pa, paano na sila? Yeah. So, ayun lang. 100% true. Yun. Tama naman. Sobrang nakaka-relate ako dun kay Ate Aileen. Kasi ang hirap talaga, sa totoo lang, sobrang hirap na wala kang kaibigan na Kristiyano sa loob ng classroom. Kasi ang daling mangopya, ang daling magmura. Kasi wala namang nakatingin sa'yo 'di ba? Pagdating mo Tama. ng church,
#Christian ka, pero paglabas mo, okay lang. Kasi, wala naman akong churchmate dito sa loob ng room. Pero yung Wala meron kang... nakakita sa'yo. Wala nakakita sa'yo. Pero yung meron kang kapwa Kristiyano na, alam mo yun, mag-fuel nyo yung faith ng isa't isa, yung integrity na alagaan nyo, yung integrity ng bawat isa, grabe yun. Grabe yung makikreate nyo rin na influence sa iba na, alam nyo yun, makikita ng mga tao sa inyo na, iba to, parang gusto ko samahan tong tao na to. May something sa kanya. Di ba, Josh? Tama Ikaw, naman. Josh. Ako kasi pag ako nakikipagkaibigan ako, kasi alam ko sa sarili ko, dominante talaga ako. So, ako yung nakaka-impluwensya. So, siguro, ang lagi nyo i-check, mga kabataan, check your motive. Bakit mo sila kakaibiganin? Kasi, minsan, baka yung motive mo, baka, lang, May mabe-benefit ka. oo, mga magbe-benefit ka lang, or baka makikigulo ka lang, no? Kasi, ito yung mali sa mga kabataan ngayon They are always finding true friends, pero kasi hindi sila true Yun friend. ang masakit. Yun yung sasabihin ko Yun, di ba? Kasi paano mo hahanapin sa ibang tao na hindi mo pa rin naman nagagawa sa sarili mo? Yes. No? Sabi nga ba, you can't give what you don't have. So, hindi ka magiging totoong kaibigan sa mga kaibigan mo kung ikaw hindi ka rin totoong Yeah. kaibigan. Yes. Bakit? Kasi nung alam nyo, nung high school ako, ginento. Nung high school ako, siguro konti lang. Sobrang dominante ko bilang kaibigan. Pag sinabi ko, mga pre, cutting tayo. Lahat kami Lahat sila magka-cutting. sama. Pagka, yung kilala nyo si Veros. Pag sinabi ko si Veros, Ros, ano tayo? PlayStation tayo. Tara, wag tayo pasok. Ay, yun na yun. Maghapon na kami nasa PlayStation. Hindi ko siya kaklase Nakilala ko lang siya sa kabilang classroom. Ganun ako Yung influence mo. friendly sa lahat. Oo. Tapos, limbawa, pagka may away, hindi, sige, sampalin mo na yan. Sige. Oo nga, totoo yun. Minsan, mag-aano pa kami niyan. Kaya, pagka tinanong pumunta ako sa Malinta National, pag sinabi niyo yung Quadro, si Quadro! Ang gulo niyan. Nanana ako ng kaklase yan. Totoo yun. As in talagang dominante ako. So, even though, na narinig nyo rin kay Ate Ayi nyo na, even though na ikaw, lumaki ka bilang sa Christian family na, hindi ibig sabihin nun, Kristiyano ka ng totoo. So, yung maturity, personal. Personal yun. Kaya, kapag ikaw, Kristiyano ka na, tapos gumagawa ka pa din ng parang mali, medyo alanganin ka. Yeah. Bakit? Ang hirap nang i-build yung sarili Yes. mo ulit. Even, Yes. di ba, Christian ka, tapos biglang, pakopya nga. Eme. Di ba? Ang Parang hirap. nakakatawa din. Ang hirap, parang niloloko mo yung sarili mo. May joker. Oo, parang para sa akin, wag yun nang gawin yung mga bagay na parang ikasisira mo din. No? Ikasisira mo bilang parang personally at doon sa mga taong nakakakita sa inyo. Isa yun, sa payo ko, maging yung motibo mo sa pakikipagkaibigan. Yes. At kung ikaw naman dominante katulad ko bilang kaibigan, check yourself always. Yes. I-check mo yung sarili mo na nagiging tamang kaibigan pa ba ako Yan. sa mga kaibigan ko? Nagiging ayos pa ba ako? Kasi, yun nga, we are always saying na kailangan natin silang invite, nahihirapan ako mag-invite. Kasi nga, tignan mo yung sarili mo muna. Yes. Tignan muna natin. Di ako exempted doon na. Tignan natin yung sarili natin. Bakit? Kasi baka hindi yung nakikita sa atin yung kabutihan ng Lord. Yes. No. So, basically, yun nga, check your motives, check yourself, no? And maging totoo ka. Yun ang pinakamahalaga doon. Maging totoo ka. Na hindi naman ibig sabihin nun na, yun nga, hindi ka na magkakamali. Masisira na ako. No. Always, siyempre, seeking pa rin ng, yung, ito natutunan ko to halimbawa, parang, yung nagkamali ka, lagi kong chinecheck yun, dun yung sarili ko na, mag-sorry ka. Dun magsisimula yun na maayos yung pakikipagkaibigan mo sa kanila. Mag-sorry ka. Ibaba mo yung ego mo. 100%. Yan. Napakahalaga nun. Ibaba mo yung ego mo. Lalo na kung ikaw yung nakakaintindi. Una nga yung check your motive. Pangalawa, check yourself and be true to yourself. No? Especially Amen. you are Christian. Yes. Yan. Yun. So, tama naman yun, sinabi ni Kuya Josh. And pinakatumatak sa akin doon, yung talagang be true to yourself. And ask yourself, if ikaw ba, yung sarili mo, gusto mo bang kaibiganin yung sarili mo? Yun. Oo, isa yan. Yun. Kasi kung ayaw mo, Yung iba you need to din. do better. 'Di ba? Parang, galingan mo pa.
Kasi kailangan ikaw muna eh. Maging best ka rin. Kasi there are people na nahihirapan maganap ng kaibigan, even Christians kasi iniisip nila, na iniisip agad ng mga tao sa kanila na banal. True yan. Even my disciples, my disciples, friends sa loob ng church, na-experience nila yan. And minsan napapaisip ako talaga, na-experience ko rin naman siya, pero hindi ako nagstay Pero sa ganung pinakamaganda thinking. nun ay, sorry, nakat kita. Sige. Accept nyo yun. Oh, yun nga Pagka sinabing, uy, banal ka, yes. Kasi ibig sabihin, Nakikita. that's good nga eh. Oo, Kasi good nakikita news yun. nila na Nakikitaan ka. Christian ka. Na parang, di ba, tinatayuan mo yung faith mo. Siguro lang, alisin natin yung fear na magkamali. Kasi feeling ko yun yung naghihinder para magkaroon din tayo ng right friends, right communities sa loob ng school, sa loob ng campus. So, yun. Tanongin mo yung sarili mo muna. If ikaw ba, deserving ka ba na maging kaibigan nila kay? So, ngayon, before tayo mag-close sa episode na to, gusto ko munang tanongin yung dalawa sa tabi ko, if ano ba yung na-help sa kanila ng right community, specifically the church and the cell group or yung damayan natin. Ano ba yung na-help nun sa kanila? Sa journey nila, sa buong buhay nila. Simula nung napunta sila dito. Si JC muna. Sa akin siguro na-help nito, yung pagkikare lalo sa sarili tsaka sa paligid mo. Kasi yung... Galing naman. Self-care. Tsaka sa paligid mo. Kasi dati, yung wala pa ako sa church, YOLO, ganon. You only live once, di ba? Oo. Miss- Totoo. Ganon. You only live once. Kasi di ba, pag you only live once, gagawin mo lahat ng gusto mo, di ba? Basta wala kang natatapakan Yes. na tao, which is wrong. di ba? Kasi di mo naalagaan yung sarili mo, wala kang care. Then yung nalapit na ako dito sa church, nag-iba yung perspective sa YOLO. YOLO nga, di ba? Dapat you only live once nga dito sa earth, which is dapat inaalagaan mo yung sarili mo, di ba? Pagka may bagay ka na isang beses mo lang siya magagamit, ito cellphone, di ba dapat aalagaan mo siya? Di ba kasi isang beses mo lang siya pwede Tama. gamitin eh. Tama. Diba? So dapat hindi yun nga, dapat na nagkikare ka sa sarili mo, then mag-care ka din sa paligid mo. Oh, ganda nun. Ang galing, nakakatawa naman. Kasi iba pala yung nadudulot din ng right community sa'yo. Hindi mo lang basta nafe-feel yung care nila sa'yo, pero ikaw din, nabuboost ka rin pala na alagaan yung sarili mo. Ang galing, no? Kasi tawa lang ako sa sagot ni JC. Oh, yun na yun. Yung mga simple-simple lang. Katulad Oo. di ba, pag halimbawa, nagkakainan tayo sa mga fast food chain, hindi nyo napapansin na parang naging habit na natin yung ayusin mo yung pinagkainan yun, mo. totoo yun. Even though na kaya naman ng mga crew Normal, yun, oo. ng crew, pero nasa atin na personally, pero good good na Practice. Practice na yung pinagkainan mo. Kasi yung iba doon, maski kaya ako, pag nakakita ako ng ganun sa mga 7-Eleven, pagka kumakain ako mag-isa, yan. Nililigpit mo? Hindi. Bakit ko liligpit? Hindi, totoo yun. Nililigpit ko pag wala na ng tao. Ako, nililigpit ko pag wala yung Oo. tao. Kasi bakit? Uupo ako eh. Oo, Ang yun pa dumi eh. rin. Pero, magandang practice yun. Tsaka yung isa pa, meron ako nasabihan na tawag doon sa 7-Eleven ng mga estudyante, uy, wala kayong dito, waiter. As in talagang gano'n, wala kayong waiter, tapon nyo yan. Ay, sige po. Di ba, parang at least ikaw, personally, na isi-share mo doon sa ibang tao, yung sinasabi na care, pati nakakapag-care ka, yung mindset ng tao, kailangan yung mga ganun, Oo, nakakapagbigay ka ng good mindset sa ibang Yes. tao. Mindset ba? Mindset. Ang galing. Ako rin, may share ako sa care. Kasi yung isa kong disciple, si Janine, hi Ja, shout out. Siya, very YOLO siya, and then very introvert. As in, wala siyang paki sa lahat. Sarili niya lang talaga. Pera niya, as in, lahat talaga, as overall ang buong buhay niya. Siya lang. Shoutout daw Gusto kay niya siya Janine, lang. And then, nung napunta siya dito sa church, sa Damayan, nag-start siya magkaroon ng kakaibang care na hindi niya daw in-expect na magagawa niya sa amin, ng mga kaibigan niya, sa pamilya niya. As in, sobrang weird nung change na yun. And ang ganda nun. Ang galing kasi talagang binabago ni Lord. Hindi lang yung tingin natin sa sarili natin, even yung care natin sa ibang tao. When we are in the right community, iba yung influence nila sa atin. Ayun. Si ikaw, Krisha. Sa akin, actually, sobrang laki and ang dami ng talagang nabago. Kasi kapag nasa right community ka, occupied ka talaga eh. Kumbaga, wala kang time para, doon nagkakasala naman tayo. Siyempre, di mo naman tayo naiiwasan nagkakasala pa rin, bumibigay. Pero kapag nasa right community ka, dahil occupied ka, parang wala ka ng time na magdrama, wala ka ng time gumawa ng gantong bagay. Kasi lagi mo na silang kasama.
And Totoo yan, Tama. totoo yan. one thing din na natutunan ko, lalo na yon kapag may problema ka, laging may someone na makakausap ka. Yes. Unlike dati. Kasi lagi ko nga sinasabi sa mga disciple ko na kapag may problema kayo, huwag kayong mahihiyan lumapit sa mga leader nyo. Lagi kong ina-advise sa kanila yun. Kasi maybe minsan lumalapit sila sa ibang tao, advice lang na makukuha nila, okay lang yan. Diba? Ganun lang lagi. Okay lang Kaya yan. mo yan. Cheer up, kaya mo yan. Cheer Parang up. ganun lang lagi. Shot puno. Diba? Yan, diba? Shot puno. Pero pag talagang lumapit ka sa right people, talagang mararamdaman mo na, okay, hindi ako nag-iisa. And mararamdaman mo na may Lord talaga, 'di ba? May Lord talaga na Tama. kasama ka. Kasi kapag sasabihin nila okay lang 'yan, ano nangyari? Nag-open ka tapos sasabihin sa'yo okay lang. 'Di ba? Kaya lagi kong sinasabi sa Goods, mga goods. disciple ko lagi na lagi kayong mag-connect sa mga right people Yes. na talagang makaka-help sa inyo. Kasi talagang makaka-help sila. And mag-grow ka rin, actually hindi lang personally, spiritually, actually lahat ng aspect ng life mo and even yung social life mo. 'Di ba? Yung true. confidence natin nabibuild dito Nabibuild. lang din sa church. Yes. Kaya amen. nga, yung mga kaklase ko nung senior high, even minsan yan sa college, parang lagi silang na-amaze na ang galing mo naman sa harap, gano'n. Parang ang galing mo magsalita. Nice. Pero dito mo lang talaga matututunan Yes. sa church, 'di ba? Kaya ang laki ng tulong sa akin ng church kasi hindi naman ako ganun dati. Hindi ako. And natutuwa ko na talagang i-express yung sarili ko, i-express yung opinion ko. Kumbaga, hindi ako yung tahimik lang na walang paki talaga. Yes. Ganon. Tahimik lang sa umpisa. Ayun. And sobrang laking tulong na nasa right community ka. Kasi kung wala ka sa right community, baka wala ka na rin. Totoo yun. True. Kasi kung ikaw, pag punong-puno ka ng problema sa mundo, wala na, give up ka na. Pero kapag may taong kasama ka na right people, papalakasin at papalakasin ka Oo, talaga. tama, So, tama. hindi ka bumibigay. And totoo yun, na kapag nasa tamang tao yung mga kasama mo, tinutulungan ka nilang mag-grow. Parang yung example ko sa room namin, di ba, nagmumura kami. Pero dahil alam namin na may Michelle, magsasabi kami na, huy, wag ka magmura, magagalit si Michelle. Di ba? Parang, Si Michelle yung dahilan. oo. Parang, pero sa simpleng bagay na yon, Yes. natututo ka. Ang laki nga ng impact di ba? Dahil lang sa ganun namin, simula nun di na kami nagmura. So, True yun. sa simpleng ganun lang na, huy, masama yan. Yung ganun ba? Kasi Bad yun. magkakaroon ng impact yun sa tao. Kahit, kasi ganun tayo, minsan takot tayong i-correct yung iba. Pero, as Christian, kailangan nating mag-stand sa tama. Kaya kailangan i-correct Yun, din the natin best yun. sila. Yes. For them, nang talaga makasama rin sila sa atin. Kasi marirealize nila yun. Pag dumating ulit sila sa ganong situation na, hala, oo nga pala, sabi ni Krisha, dapat pala sinunod ko siya. And dun dadating yung time na, di ba, babalikan ka nila at magti-thank you sila sa'yo na, uy, sana pala ganito, ganyan. So, ganun yung na-help sa akin ng right community, ng damayan ko and ng church. Yes, yun. So, si Ate Ai naman. Ikaw, Ate Ai. Sa akin naman. Hindi, sa akin, siguro nakatulong, hindi pala siguro, ba't siguro? Pinaka na-adapt ko yung pagiging natanggap, nayakap, yung pagiging Christian ko nung college. Kasi parang college, tsaka lang talaga, doon ka mas magmamature. Yes. Nandoon yung maturity age eh. So, tama yun, nakapag nasa tamang tao ka, syempre, mismo ikaw dapat maging tamang tao. Ba't kayo tumatawa? Para iba Parang pa yung pang dating. February kasi yung tamang tao. Kaya nga, parang Hindi, February. basta Teka, October yun. pa lang ha, paalala lang. Hindi. Sakit na ulo. Charot lang. Right community, hindi right person. Di, tama naman. Ano ba yung community? Tamang tao. Kaya nga. Persons. Persons. Okay, Ayan. So, ayun. Two Hindi or kapag more. ayun, tulad ng sabi ni Danica kanina na mahirap kapag wala kang kasamang Christian. Though, ando dun yung yung integrity bilang tao na alam mo yung tama at mali. Pero bilang Christian, kasi yung Holy Spirit yung magko-convict sa'yo eh. 'Di ba? So, ando dun yung Holy Spirit para sabihan ka na hindi siya konsensya. Mhm. 'Di ba? Para Oo. ito hindi there's no such thing as conscience, 'di ba? Na sinasabi nila, "Uy, grabe yung konsensya ko ganyan," 'di ba? So, Holy Conviction Spirit, of the ang Holy Holy Spirit ang nagko-convict sa atin na mali yung ginagawa mo. Ganon. So, ayun, nandoon yung Holy Spirit na minsan, yung Holy Spirit ginagamit din yung mga ibang tao para makorek ka.
'Diba? So, sobrang thankful ako na meron akong si Ate Lovely dahil Christian din siya. So, may nakakakwentuhan ako, na feed ako kahit na nasa school. And salamat din kasi ka-schoolmate ko si Ate Romilyn, si Kuya Jer, ganyan. Ganon. You know, schoolmates. Ganun. Schoolmates! Ganon. Kaya minsan kasi kapag may mga nagli-lead si Ate Romilyn minsan sa school, diba, GRC. sa GRC, ganon, nasasama kahit You know, isang beses, dalawang beses, ganon. So, nagpa-plug na ng ando dun pa rin school. kahit ando dun pa rin yung pag-feed sa'yo spiritually. Yes. So, sobrang importante nung may kasama ka na magko-correct sa'yo. Yes. 'Di ba? Tama. Ayun, talagang nakatulong siya kasi alam ko na kung sino yung una kong lalapitan. Yes. Kasi dati kapag may problema ako, lagi yung sinasabi na malungkot ka, ganyan, katulad kay Krisha, di ba, na okay lang yan, ganyan. Minsan nga sasabihin pa niyan, okay lang yan. Ako nga yung naranasan ko Oo, ganito parang eh. ma-direct na sa Di ba? Parang kailangan magpataasan kayo ng nararamdaman. Yung parang- Ganon. Oo, hindi. Parang Hindi, sinasabi parang niya na, mas wala lagi- pa yan. Oo. Wala yung nararanasan mo sa Intimidation. nararanasan ko. Invalidating, yes. Sige, ikaw Invalidate na. nila. Invalidate. Imbis na parang ano ka, yung parang, Ay, sorry ah. sige, sorry, ikaw na, ganon. Oo. Di ba? So, minsan may mga, hindi naman natin nilalahat, pero may mga ganong Sige, tao hindi mabigat. talaga. Sige, magaan yung akin. May mga ganong tao talaga na parang kailangan mas mataas sila. Ganon. So, dito sa church, natutunan ko na ang una mong lalapitan talaga, walang iba kundi si Lord. Amen. Yun, So, tama dati yun. ang nilalapitan ko mga kaibigan ko kapag, dati kasi hindi naman kami okay talaga sa family. So, madalas nag-away kami nila kuya, nila ate, ganon. So, ang una ko nilalapitan, mga kaibigan, Yes. na, ay, naalis pusta ako sa bahay, ganyan. Tara. Ganun. Pero, nung natutunan ko mag-devotion, doon ko natutunan na magsabi muna kay Lord. Yes. Kapag every time na kapag may nararamdaman ako, may nararanasan akong feeling ko, hindi ko kaya, nandiyan dyan si Lord na nalalapitan ko, naiiyakan ko, and alam ko na nakikinig. Yes. Diba? Pagkatapos kay Lord, tsaka ako sasabihin kay Michelle, tsaka kay Ate Romilyn. Ganun. Nice. Sila yung talagang una kong nalalapitan sa lahat ng pagkakataon. Oo. Te, huwag kang umiyak. Ayun. So, napaka-importante na, no? Meron kang nasasamahan sa loob ng Yeah. church. Yun, Amen. tama Meron yun. kang cell group na nalalapitan kasi sila talaga yung matutulong sa iyo eh. Kasi church lang din talaga ang tumulong sa akin na magsalita. Dati true. utang, ganun. Ganun. Hindi, parang wala akong confidence. Yes. Wala akong confidence na magsalita sa harapan ng maraming tao. Kaya minsan, mag-start ng conversation sa isang tao. Wala ako nun dati. Pero nung nasama ako sa Damayan, doon nahasa na, oo, Tin, sobrahan nga eh. Sobrahan Parang sa gusto ko lang paghasa. magsalita. Hindi, ganun. Yung parang, ando doon yung na bibuild up yung confidence mo, hinahayaan ka ng leader mo na, oh, sige, ikaw, share mo kung anong, kung anong insight mo, anong natutunan mo, ganun. So, hindi lang siya spiritually na growth, Yes. kundi talaga sa lahat ng Ng aspect, aspeto, totoo. mag-grow ka. Mhm. 'Di ba? So, sobrang laking tulong. Hindi ko nga in-expect na sa tahimik kong to. Tahimik? But grabe naman yung reaction nyo. Hindi, dati nung bata ako, tahimik ako, ganon. So, hindi ko ina-expect na magiging teacher ako, magtuturo ako, haharap ako sa maraming estudyante, di ba? 14 sections yung hawak ko ngayon. 14? Oo, 14. Oo nga, 14. So, tapos yung 14, 50 students, gano'n. So, hindi ko akalain na talagang Nag-public na. Oo, lalo pag public, 60 students, gano'n. Oo. Talagang, tsaka sobrang dami mong hawak. So, ayun, nakakatuwa. Sobrang blessed ako na napunta ako dito. Yes. Nakakilala ako sa Yay. Lord. And sobrang nabibuild up. Hanggang ngayon, nabibuild up pa rin naman talaga yung confidence ko. Yeah. And marami pa rin talagang tinuturo si Lord sa akin. Yun, So, hindi tama pa ako yun. totally matured. Pero ando dun pa rin si Lord. May mga rooms, madami, rooms for improvement. Yun. Amen. Oo, tama yun. Let's go. Doon talaga kasi talaga nagsisimula no? Kapag ka parang, kumbaga ikaw, sasabihin mo na gusto mo maging talented, punta ka sa church. Totoo. 100%. Gusto mong magkaroon ng magandang confidence, punta ka sa church. 100%. Oo. True. Gusto mong makapagsalita ka kasi di ka makapagsalita. Baby. Sa harap ng maraming tao. Sa harap ng maraming tao. Punta ka sa church. Oo, punta ka sa church. Oo. Oo, di ba yan? Pwede. Ano nga eh? Healing, di ba? Di ba, kumbaga, parang ganun, kung gusto mong makapag-adventure, ng magandang adventure, punta ka sa church. True. Yun. Kasi yung iba, naghahanap ng adventure sa labas and it cause parang bad talaga sa kanila. Parang hindi naman nakaka-mature
napupunta ka lang sa mali. Kung gusto mong mapunta sa maayos na adventure, magandang, alam mo yon, yung magandang ganong experience, punta ka sa church. Yes. Yan. Sama ka. Kaya sa mga nanonood na hindi pa nakakapunta sa church or napapasama sa family namin, sa family ng nasa church, decide right It's now. time. It's time for you to decide. No? Kung gusto mong lumago ka personally, sumama ka sa nag-i-invite sa'yo. Yes. Yun. May i-add daw si Krisha. Ayun, add ko lang, one thing na natutunan ko rin sa church, na hindi lahat ng nakakasama mo masaya. Tama. Yun. Kasi 100% yes. kala natin, pag masaya tayo sa circle na yon, feeling natin tama. Pero minsan nakakalimutan natin na sila na yung nakaka-influence sa atin. Hindi na tayo nakaka-influence sa kanila. Tama. So, as Christian, maging careful tayo sa ganun. Baka kasi akala natin tama pa. Uy. Pero hindi na. Ayun. Uy. Uy, parang, October. Uy, October. circle. October. Community. Circle, community. Community. Friends. Kasi ganun tayo eh. Kala natin pag masaya, tama. Kala natin pag masaya, normal. Oo. Pero minsan kasi tayo mga Kristiyano, takot tayo. Takot tayo na maging iba. Pero as Christian, mag-stand tayo. Parang takot tayo na, hala, ako lang yung banal dito, ganun. Ay, baka sabihin nila, OP ako kasi ako lang yung hindi umiinom, ako lang hindi nagmumura. Pero i-take natin yon na talagang as good na tayo maka-influence sa kanila. Dahil nga ikaw yung nakakaiba, i-influence mo sila sa Yes. ganung bagay. Tama yun. So yun, baka kasi mabilis tayong ma-deceive. Baka kasi way lang din ng kaaway yun para malayo tayo kay Lord. Mhm. So ayun. Teay. 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 Kaya daw siya eh. Yes. Teay. Sa akin, last advice. Ay, last na to. Ay, Oo. bigla may Ay, sabihin to. meron ba? bigla. Hindi, sa akin, last to. Hindi, yun nga na, ito naman for both, non-Christian and Christian. Na, di ba, minsan tayo, naghahanap tayo ng someone na magkikare sa atin. Di ba, tinatanong natin, wala bang may pakialam sa akin? Mga Yes. ganong tanong, di ba? Yan. Parang wala naman nagmamahal sa akin. Wala nakakaintindi Wala sa akin. nakakaintindi sa akin. Walang gustong makinig sa akin. Pero sa totoo lang, meron. Yes. At hindi lang si Lord. Kasi Yeah. 'di ba parang #Christian, si Lord like ang papakinggan. Pero sa totoo lang, merong mga leaders, 'di ba, na willing na i-impart yung buhay nila sa iyo. And napakahirap maghanap ng ganun. Tama. Ang hirap maghanap ng leader na alam mo yun, may pakialam sa'yo, papakinggan ka, hindi mo naman, alam mo yun, pag kumuha ka ng counselor, may bayad yun. May bayad. Pag Oo. nag-seek ka nakipag-usap ka sa psychiatrist, May may bayad. bayad yun. Per session. 1.5 kada session, may gamot pa. May Di ba? gamot. Pero yung leader mo, or leader sa church, oo, diba? Hindi, Kahit yung na, minsan pa nga, ikaw pa nga pagkakapin oo, eh. diba? Ikaw pa dadalhin sa diba? Sa Seattle, no? Ay, hindi, nililibre ako nun, ay. Eh. Yan, Minsan, diba? leader talaga nanlilibre. Oo, kada- Wala kang mahanap na ganun eh. Di ba parang, ate, may kikwento ko sa'yo, sige, makdo tayo. Wow, Yun. ganun. Parang gusto ko makipagpintuhan sa inyo. Hindi, parang ang hirap maghanap ng ganong klaseng tao. And Yes. most of the time, hindi actually most of the time, talagang makikita mo siya sa loob lang ng church. Kasi sila yung mga taong nakaramdam ng tunay din na pagmamahal. Kaya ngayon, gusto nilang maranasan mo din yon. Kaya wag mong ilalayo yung sarili mo sa leader mo. And minsan iniisip mo, 'di ba? Sa mga Christian, no, minsan iniisip mo wala naman pakialam sa akin yung leader ko ganyan. Baka kulang ka lang talaga sa Sa aruga. Grabe naman. lahat na denote Hindi, na hindi erase, niya erase, umahal erase. ganyan. Hindi yung parang 'di ba? Parang kailangan mo lang magsalita. Oh. Ayun, Tama basta naman. parang lang, kailangan mo lang palang makipag-usap. Eh napakapalad nyo, lalo na kapag kayo mga classmate, kaya ini-invite kayo ng mga ate kuya nyo, ini-invite kayo or ng iba, 'di ba, na talagang ang yaya sa inyo, tara, church tayo, tara, discipleship tayo, tara. Parang napakapalad mo kasi ang goal niya sa'yo, hindi lang para tropahin ka, kundi mag-ayusan kayo ng buhay. So, Yun. grabe yun. Yes. Walang bayad yun. At wala ring utang na loob. Yes. Yun, Diba? tama yun. Free. Walang ambaga. Kailangan ang baga. Diba? Parang grabe. Selfless love yun. Kaya, Amen. grab nyo lang. Kapag may nag-aaya sa inyo, grab nyo lang. Tama. Yun. Yun lang. Amen. Crab food. May Amen. crab food na kasama yun. Ayan. So, to sum up our episode for this night, gusto ko lang sabihin na napakahalaga ng fellowship. 100% yes. Sobrang halaga. Kaya, huwag kayong mawawala sa mga cell group nyo. Huwag kayong mawawala. Pag inaya kayo ng leader nyo, huwag kayong matakot. Kasi di naman nakakagat yan eh. Diba? Tutulungan lang kayo niya na mag-grow.
And then, parang nag-a-announce ako dito. Pero gusto kayo i-encourage na sumabay kayo sa mga, especially sa cell group nyo, sa mga damayan nyo. Huwag nyo i-skip kahit gaano kayo ka-busy kasi grabe yung ma-help niyan, yung mabuboost sa inyo sa buong week nyo. Imagine niyo sa middle ng week nyo, meron kayong kakaibang group of friends na sasamahan. tama. Iba yung ma-help nun sa spirit nyo. So, wag kayong mawala sa mga damayan nyo or sa mga cell group nyo. And then, eto, exciting part for next week. Ready na ba kayo? Kung Ano anong yan? i-announce ko? Ano yan? Ano yun? Sabihin nyo ano yun. Ano yan? Ano yun? Mukhang maganda So yan. next week, meron tayong guest from other cell groups. Okay? So abangan nyo kung sino yung i-guest natin na isang buong damayan. So Uy. magkakagulo tayo dito. Next week, wala na talaga. Next week yun, Inubos na. for the next 2 weeks, meron tayong i-guest na 2 cell group or 2 damayan. So, abangan nyo, baka kayo yung matap namin. So, hopefully, makasabay kayo. Kayo naman yung Kayo naman yung i-guest namin sa podcast natin. Alright? Yun, alright. The best. Ayos. Ayun lang. Thank you guys for this night. Once again, I am your host. I'm Ate Dan or Danica. And see you again next week. See you guys. Bye. If umabot ka sa part na to, please comment down your campus or just comment heart emoji if you're already working. We want to know where you came from. See you again next week, souls!